John chapter 17, verse 13 hanggang 19. Babasahin po natin at dito po natin makikita kung ano ba yung sinasabing pamumuhay sa katotohanan. Pag sinabi mo na namumuhay ito sa katotohanan, ano ba yung makikita mo sa kanya? Pag sinabi naman niya na ako'y namumuhay ako sa katotohanan, ano yung kanyang ginagawa? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mamuhay tayo sa katotohanan. Gusto ni tatay na mamuhay ka sa katotohanan. Alam nyo, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, no? Alam nyo, mapapansin nyo, nagsiwala na yung mga debadista, nagsiwala na po lahat, no? Pero kailanman yung katotohanan po hindi natin maitatago, no? The more na ikaw ay namumuhay bilang totoong anak ng Diyos, nahahayag ang katotohanan. Amen? No? Sabi po ng naalala ko lang sa Timothy, no? Naalala ko lang. Ang church ay pillar of truth. Dapat kapag tayong mga mananampalataya, may mga nangyayari diyan at naghahanap sila ng katotohanan, dapat sa atin makita yun. Hello? Hello? No? Tayo yung dapat na pinupuntahan nila pag pinag-usapan yung katotohanan. Dahil alam nila, hindi ka magsasalita ng hindi katotohanan. Amen? Sabi po rito sa John 17, verse 13 to 19. Ito po nakalagay. Basahin po natin yung from verse 13. Sabi po rito, ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Sabi ng Panginoon, actually, this is the prayer of Jesus. Amen? Bago po siya bumalik sa Panginoon, siya po ay nagkaroon ng prayer sa ating pong Ama na nasa langit. At ang sabi niya, ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Verse 14, pansinin niyo po maigi, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan na sila ng sanlibutan. Actually, ang tinutukoy po rito, number 1, yung mga alagad. Pangalawa, pag tinuloy niyo po ang basa niyan, ang tinutukoy dyan, yung mga sasampalataya pa kay Kristo. At yung sasampalataya kay Kristo, nandyan po tayo. Amen? Matagal na po itong nasulat eh. No? Pero ang prayer po ni Jesus, hanggang dun sa mga sasampalataya pa, sa pinangangaral ng mga alagad, yun din po'y kasama. At ang sabi niya, naibigay ko na sa kanila ang aking salita at kinapuotan na sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi na taga-sanlibutan. Verse 15, hindi ko dinadalangin kunin na sila ng sanlibutan, kunin sila sa sanlibutan, kundi iligtas po sila. Hello? Yes. Ngayon nga no? Natotoo lang, gustong-gusto nilang dumating si Lord. Hindi pa nga nangangaral ng ebanghelyo. No? Amen? Marami pang dapat Sabi, napakaraming aanihin. Di ba? Kaya lang yung mga ani ko, content, as gusto niya na rapture. Ay, nako. Amen po ba? Pag totoong anak ka ng Diyos, hindi ka excited na umalis dito. Malungkot ka pag umalis dito. Hello? Hello? Mas excited ka habang gumagawa ang Panginoon, kasama kanyang gumagawa dito sa ibabaw ng lupa. No? No, napaka-exciting days. No, hindi ka lang pagpapalain, patuloy ka pang gagamitin ng Lord in supernatural ways. Amen? Kasi yan po nakalagay sa Isaiah chapter 60. At yun daw po mga Gentile, pag nakita yung liwanag mo, lalapit yan sa'yo. Amen? Amen? Dapat alam lang natin yung katotohanan at pinamumuhay natin yung katotohanan. Verse 17, ibukod mo sila, sa English translation, sanctify them. Ibukod mo sila para sa'yo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Number 1, pag pinag-usapan po ang katotohanan, yan po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Ang linaw po. Sabi niya, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ngayon, sabi po dyan, sa binasa natin, meron po kayong mapapansin. Sabi ng Panginoon, na ibigay ko na sa kanila, verse 14, yung salita.
At kanina sabi natin, yung word, yan yung truth. Amen? So, ibig sabihin, bago umalis ang Panginoon, talagang binaba niya sa kanyang mga alagad yung katotohanan at yung salita. Amen po ba? Pero papansin nyo, meron nakalagay dito. Sabi niya, naibigay ko na sa kanila ang salita at kinapuotan na sila ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. In short, pag ikaw ay namumuhay sa katotohanan, dalawa lang huyang. Pag ikaw ay namumuhay sa katotohanan, tapos ka na sa mundo. Hello? Naririnig niyo po ba ako? No? Alam niyo, minsan di natin napapansin eh. No? Alam niyo, yung mundo po, hindi niyo napapansin. Ang laki po ng kain yan sa buhay natin pag hindi po kayo naging aware. Pero sabi po dito ng Panginoon, mismo siya, no? Naibigay niya na yung salita at yun daw tunay niyang mga alagad at mga anak, no? Ay kinapopootan ng sanlibutan. Huwag kayong magtako bakit galit sa inyo mundo. Dahil even Jesus Christ, kinapuotan po ng mundo. Bakit? Kasi ganito po yan. Once na lumakad ka sa truth, sasalisi ka sa mundo. Magkakasalisi kayo ng mundo. Kung ano yung sayaw ng mundo, hindi mo po pwedeng sayawan, kapatid. Dahil meron kang katotohanan. Hello? Kaya sabi rito, kung papaano si Jesus Christ nabuhay, kung papaano si Jesus Christ, nasa kanya yung katotohanan, kaya siya kinapopuotan ng sanlibutan. Bakit? Hindi siya kasi namumuhay ayon sa sanlibutan.